Ako po si Reynaldo, ay Technical Sergeant, retired Technical Sergeant Reynaldo Macalya, 745306, Infantry, Philippine Army. SR Class 86-87. Ang hindi ko makalimutan, sir, nung nag-operate kami ng nag-operation kami sa sa Zambales area. Ano taon yan, sir? 1989. Ang kasi doon, nag-operate kami, and then SOP man sa mga sundalo na pagdating sa baryo, hinahanap is yung mga barangay official, di ba? And then nahanapan namin na ayun, nung nakita namin yung bahay ng barangay official. Okay. Kwentuhan, ganun talaga yung para SOT na rin. Kumbaga gather information. O gather information. Tapos sinabi niya na, ingat kayo dito, sir, dahil may kumuha ng 2 baboy dito kahapon. For plenum ng mga NPA pala. Okay. And then, kunting bula-bulahan, tapos inamin din niya na, sir, sa totoo lang, ranger ako, sabi niya. Sabi na? Ng barangay captain. Oh. Kinikilabutan ako, sir, eh. Ranger ako, sabi niya, pero hindi alam ng mga tao dito. Nung linabas niya, sir, sergeant, yung diploma niya, kalahati na lang natira. Inanay na sa katatago niya dahil talagang malapit sila sa mga NPA. Kung di ako magkamali, sir, yung kwento niya, class 5 or class 6 ng Ranger. Pero may declaration pa siya na nakikita. Meron siyang diploma nga ng Ranger. Ganon, tapos kwento-kwentuhan, sir, pagkatapos namin na nanghalian, dumating yung misis niya. Sabi ng misis niya, binulungan yung asawa niyang kapitan. Kasama pa ba nila yung nandyan na 7 na tao na nakita ko? May mga baril. Sinabi niya ngayon sa CO namin. Sino CO niyo? Naging lieutenant pa lang siya doon, si Miranda. General Miranda, lieutenant, kuwan pa lang siya noon. Kapitan, hindi pa. Lieutenant pa lang siya noon. Pero, anong unit niyo dati yan, Master? First company ng Ranger, oo. Tapos, Master, nung narinig mo yun? Nung narinig ng sinabi ng opisyal, sabi niya dahil ito yung bahay ng barangay captain, may bundok dito sa banda dito sa likod ng bahay niya na mataas. And then sabi nung CEO ko, si Lieutenant Miranda, tingnan nga ng isang team dahil 2 team kami, isang section kami. Pinuntahan ngayon inakyat ngayon nung tropa yung bundok. Hindi pa sila nangangalahati. Inupakan na sila, tumbling-tumbling silang pabalik sa barangay. Tapos ako naman, hat talaga ako sa laban nun. Dito kasi sa baba, creek ay trail. Tapos bundok dito. Dito pumunta yung mga tropa. Manyoberan sana nila. Inupakan na ng dito pero nasa baba. Tapos balik sila. Ako, kinuha ko yung baril ko. Hinabol ko ngayon sila sa trail. Pero ang distansya ng team na nag-verify sa inyo doon sa barangay, bahay ni Cap? More or less, may mga 500 meters na lang. Pero narinig nyo yung putok? Oo, dahil ito yung bahay ni Kapitan, bundok yan, inuupakan na sila doon. 500, 300, less than 500, ganon. So, nung pagputok, anong reaction nyo? Takbuhan kayo doon? Nung nakita ko yung bumababa yung mga tropa, dahil kalbo nga yung bundok, wala silang cover, yun, kinuha ko yung baril ko. Hinabol ko ngayon yung mga NPA dito sa trail mismo. Dinadapaan nila ako, ini-snipe nila ako, pero bawat nakita ko, bagbagan ko, gumaganon yung bala sa harapan nila at talunan sila sa creek. And then after that, bumalik ako sa
barangay. Dahil meron kaming kinukuha nun na transmission din ng ranger. Parang sinabayan nyo, kabadid nyo. Oo, hindi naman kabady, parang lane umpire kami o kaya ganun ang kuwan ko dahil private pa nga ako, wala akong alam masyado Tapos mamaya-maya yun, mga 3 o'clock ng hapon, nandiyan na, naka-letter L na sila sa bundok. Ang kalaban. Hindi ko alam kung kalaban. Sabi ni CEO, tingnan nyo baka yung mga estudyante na natin yan, yung ranger na yan. Di ako, inakyat kong mag-isa yung bundok na yung sa tapat ng tapat ng barangay. Yung sinasabi kong akyatin sana ng mga tropa. Naakyat ko yun, nandun ako sa dulo, naka-letter L sila sa harap ko, ridge lang yung naka-letter L sila, 80 na tao, yung nakalaban namin plenum And then, sigaw ako, kung ranger kayo, ranger din ako, first company. Volume of fire sa akin, dive ako. Kako, hindi rin yata nila nakilala dahil nakahubad ako dahil rush up nga lang para hindi lang nila makuha yung Akyat uli ako. Tayo uli ako. Huwag kayong magpaputok. Ako, ranger din ako. Kung ranger kayo, ranger din ako. Kako. Volume of fire na naman, Sergeant. And then, kako, nung pangalawa, ranger daw, sabi. Nagsasalita sila dinig na dinig ko. Narinig ko yung babae. Kako, wala namang ranger na babae. Nagre-ranger na babae, iba na to. Kalaban na to. Pumuesto na ako, sir. Bawat, yung naka-letter L na yun, bawat gumalaw, single shot lang. Hanggang inabot kami ng madilim-dilim na, nakaakyat, isang kabady ko ang nakaakyat. Doon, nakaakyat sa bundok. Sa kinaroroonan ko. Sino? Si Late Basan. At saka, sumunod na rin itong team leader ko, Sergeant Kalagi. Tapos, doon na kami natulog nung umagan ay gabi na yon. Dahil gabi na Kinaumagahan, sinundan pa rin namin yung bakas nila, parang trail na dahil sa dami nga After mga 1 or 12 o'clock, laban na naman. Na-hit na namin yung kampo nila, Sergeant. Nandun na kami sa bungad ng kampo nila. Talagang matagal na labanan na yon. Doon ko rin naranasan na sabay yung luha, sipon, at saka kung ano nang lumusa dahil bingi. Dahil yung kinocoveran kong ganyan na bato, harap mismo ng bato, dito mismo, bumagsak yung rifle grenade ng kalaban. Bingi ako. Kaya nung nakuha namin yun, nung gabi na yun, nagtataka sila, nagpapaputok kami, zero visibility, may night vision goggle man. Yun, nakuha namin sila. Kaya, yun ang hindi ko makakalimutan. May body count yata, 9. Pero paano mo yun, Master? Nung nagganong-ganong ka sa kalaban, ikaw lang mag-isa talaga? Ako lang mag-isa, nakahubad pa ako. Gaano kalayo yun, yung from your position, yung mga kalaban na yun na mga 500, ganun din. Distansya din? Distansya rin, oo. Tapos, dahil naka-letter L yun na bundok Tapos, ridge to, nandito ako sa bundok na to. Yun lang ang magkatapat na. Kaya siguro ako inawardan nun ng ganun. Dahil, kung hindi ako, parang sinangag yung tropa sa baba pag nakuha nila yung posisyon ko. Parang ikaw na rin yung nag-hold the line doon? Ako ang nag-hold the line at saka ako ang nag-save sa tropa. Dahil kung hindi ako nakaakyat doon, kung nalit lang ako umakyat doon, nakarating sila doon sa posisyon ko, pinag-posisyonan ko, para kaming sinangag sa baba. Kaya inawardan ka doon? Tapos, nung nakuha na namin yon, nung labanan na ganyan, nagsisigawan yung mga babae. Pati mga bata. Tama na, wag na kayong magpaputok. Kawawa yung mga bata, tamaan yung mga bata.
Gumaganon sila. Gumaganon sila dahil kasama nila yung pamilya nila doon. Plenum. Nung napasok namin yung kampo, yung kinuha nilang baboy sa barangay na dalawa, naalis pa lang yung balahibo, lumabas yung tiyan, nandun sa creek. Dire-diretso yung dugo ng baboy. Kasama yung dugo ng tao. Yung teacher ng mga bata na NPA, anak ng mga NPA, doon mismo sa blackboard niya, tumimbuang. Saan na yun? Sa kampo nila mismo, sa Samba, kwan. Yung bundok na yun? Sa baba, creek yun. Doon sila nagkampo. Nandito kami naglabanan. Ganun ba? Hmm. Pero, bakit ka inawardan doon? Ano daw? Ano? Yun nga, siguro, ako ang aktor. Ako ang aktor doon, sir, sa totoo lang. Ano yung inaward sa'yo doon? Gold Cross. Gold Cross. Oo. Lahat, CEO ko, Gold Cross, Bronze Cross, Gold Cross yung mga team leader. Ako lang private noon, Staff Sergeant, 3 Staff Sergeant. Ang Gold Cross, tsaka ako private PFC, private ako noon, first class, PFC. Pero sa umpisa, hindi mo talaga alam na kalaban yun? Hindi talaga. Pero may, itong unang hinabol ko, sigurado akong kalaban dahil pinutukan yung kalaban eh. Tapos pero yung naka-letter L na ang daming NPA, kala ko talaga tropa. Ang nakikita mo lang sa kanila is kalahati o? Kita yung nagtatayuan sila sa bundok din eh. Naka-letter L na sila eh. Malapit lang. Yung kayang-kaya mong tamaan ng baril. So ikaw naman, sumisigaw-sigaw? Sumisigaw ako. Kung kayo yung class na mag-test mission, kung ranger kayo, ranger din ako. First company, ganun-ganun ako. Bulyong offer na naman sa akin, dive na naman ako. Gas ko nga to eh. Oo. Tapos inulit mo pa? Inuulit ko 2 beses, ganun na naman. Yung anong pangatlo, narinig ko na, ranger daw. Kako ito na. Hindi na sundalo to, hindi na ranger to. May babae na eh. Doon lang ako nagkuha na babae. Hindi na nakaakyat yung tropa sa babae. Dahil? Eh, ang dami nga nila, nagpuputukan sila doon. So anong ginawa mo doon? Deadline ko lang sila, single pick up. Bawat gumalaw para hindi lang sila maka-forward sa amin. Sa posisyon ko dahil nandun pa yung tropa sa baba. Hindi makaakyat. Hanggang sa nakaakyat? Hanggang sa magdilim-dilim na, saka na dalawa lang yung nakaakyat. Yung team leader ko, tapos yung isang lead scout ko rin. Scout din, ako lagi contact man eh. So nung madilim na, Master, anong kasunod na ginawa niyo doon? Doon na kami nag-harbor mismo, hindi na kami lumayo sa tuktok ng bundok na yon. Tapos kinaumagahan, move kami, na-trace namin yung dinaanan tracking nila, na-trace namin tracking nila. Sinundan namin yon. 2 team kami. 14 man kami, pero hindi namin alam pala, 80 pala yung sasagupain namin. Doon ako. Doon sa pinagwestiyohan nila na yung bundok na yun, yung baba is? Kampo. Nakita niyo yun, kampo? Oh, pinasok namin eh. Nandun nga yung baboy na dalawa kako sa creek. Yung pagka-umaga na? Oh, umaga na yon. Nung na-clear na. Na-clear na yung, dahil nag-request pa yung boss namin na i-clearing muna ng chopper eh. Dahil, airstrike? Airstrike eh. Para mapasok namin eh. So after nang pumutok ang chopper, nag-clear kayo? Hindi. Oh, after. So nung napuntahan nyo yung kampo, anong nakita nyo doon ulit? Mga patay, ganun nga. Yung mga baril. Ganda ng kampo nila. May paaralan pa? Wala naman. Mga silong-silong lang ng kwan. Mga kubo-kubo lang yung kwan. Tapos may teacher din sila nagtuturo. Kung saan nakatayo yung teacher, doon din namatay. Hindi NPA yun? NPA yun dahil puro komunista yung nasa blackboard nila eh. About communist eh. Pero bata walang nadamay? Wala sa awa ng Diyos. Walang nadali. Siyam lang yung na dead on the spot. Pero after a week,
yung mga civilian nagre-report din sa amin na may 3 pang nadali. Namatay kung saan na lang. Ang dami yung baril din nakuha doon, Master. 11. Firearm. Oh, kaya. Grabe yun. Mm. So after nun, anong ginawa ninyo doon nung nakuha nyo na? Hindi nyo na... Inebak, tinawag namin yung barangay, pinabuhat namin lahat yung patay para ipunta sa Capitol para kuhanin ng kuhan ng mga kamag-anak. Yun ang hindi ko makakalimot-limutan, sir. Marami rin akong enkwentro dahil sa totoo lang, sa first company, almost 90% siguro ng enkwentro ng first company kasama ako. Ang alam nga nila sa akin, may anting-anting ako eh. Pero wala. Bakit kami nang saga na may anting-anting? Dahil yun nga, sir, yung ting enkwentro, kasama ako, tapos laging aktor tayo. Ikaw yung ano nun? Oo. Eh, wala pa akong takot nun dahil binata pa, ganyan. Wala pang inalala sa buhay ba. Pero tanggap mo na rin nun, Master, na kumatamaan ka. Ganun. Oo, normal lang yun. Alam na natin yun. Eh, may nga master sergeant nga, anak. Mag-savings ka lang ng 100 sa Upslay buwan-buwan. After 20 years, milyonaryo ka. Yan ang sabi nila. Eh, kaming mga sa Ranger nun, buti kung abutin kung 5 years sa servisyo po, pang-araro kami sa bundok. Oo. May operation kami ngayon. Pagbalik namin, after 1 week, balik sa kampo. Maligo, maglaban ng gamit. Pagsampay mo ng damit mo, hindi pa natuyo, may 6x na naman, may operation na naman. Ganun kami noon. So, grabe hirap. Grabe. Dito nga lang sa Banawe. Sabi dahil puro kami inom, dahil alam mo nga binata, sabi ng first sergeant namin, Maki, yung buong batch mo, one team, Patrol. mag-patrol kayo about vicinity natin, 100 meters around, Sa 100 meters na, na-enkwentro kami. Away from our detachment. 100 meters, ikot lang akong ganyan. May makita akong 7, yun, siguro layo sa ilog. Oo. May bay naman. Bakit 7 na nagkakasusunod-sunod na tao yun? Tapos parang may baril. Tanong ako sa tropa, tanong ako sa mga taga doon, saan bang exit niyan? Kung, for example, pupunta dito sa sentro yan kako, saan bang exit niyan? Dito sir, at saka doon. Hati kaagad kami. Kabats ko. Ching, dito ka sa isang exit, then ako sa isang exit. Ilang tao kayo? Bale, 4-3. Dahil 7 lang eh. Oo. Sige. Eh, natatapat na doon lumabas Sa inyo. sa akin. Eh, wala namang dalang long arm. Walang dalang long arm. Dahil mamamalengke pala. Yung dalawa lumabas yung dalawa na una. Kandak ambos ka? Parang nagkandak ambos doon, labangan. Sitahin lang namin sila. Pag, saan kayo? Medyo nag-blast na yung muka. Pero naka-trigger na ako sa important kahit na ako saan kayo? Dito lang kami, sir. Paghawak ko sa lalapitan ko yung isa, aakmang bubunot ng shirt yung isa. Bagbagan ko dito. 3 balang parte. Bagbag. Ganon yung gaganon sa akon Lupa yung utak Tapos yung isa na-shock na. Paghawak na ganyan, may baril. Atras pa, bagbaga na rin. Report kami sa detachment. 100 meters lang yun. Ano yung narinig namin putukan dyan? Sir, na-enkwentro kami. Ano lang. Ilan yun? 3 2 yung nadali namin, tapos nagtakbuhan na yung iba. Pero may baril yun? May baril. Short arm? Short arm. 9mm at saka 45. Grabe. 100 meters away from our camp lang. Paikot, sabi ng ganun ka kwan noon. Dami pa dito. Dami kong enkwentro dito sa Ifugao.
Dito sa Ifugao, Master, ano yung pinakamahirap mo dito encounter? The worst. Wala, pitsi-pitsi lang enkwentro ko dito. Hindi ko dinidibdib yung mga enkwentro dito eh. Pero, oo, dun sa, Bukan ka. oo, pag nakarinig lang, ranger yan. Puto may nag-offer na ranger eh. Pero nakakakuha kami, mangisang-isa, ganun. Hindi yung talagang lalaban sila ng harapan. Hindi. Kung gusto mo talaga ng harapan, talaga doon ka sa mga Abu Sayyaf. No? Oo, doon sa... Pero dito, wala. Ambush. Pag naka-timing yan ng ambush, aambusin ka talaga. Pero never kang naambos. Sa awa ng Diyos. Hindi ako nagpapa-ambush dahil kahit senior kita, maraming senior na dito tayo sa bundok, high ground. Kako, sir, yung bundok natin, malayo pa lang tayo. Kita na tayo sa malayo. Kabilang bundok. Oo. Dito tayo, sir, kako sa kwan, sa gilid ng creek. Eh, delikado tayo dyan, sabi sa akin. Kako, sir, isang platoon kami, sir. Dito ka, sa bundok. Dito ako, sir. Yung team ko dito. Sige. Pagbaba, sige, ganon. Parang natitigasan sila ng ulo sa akin, pero parang nararamdaman ko kasi na may mangyayari eh, pag dito kami dumaan eh. Parang nararamdaman ko eh, may mangyayari. E di, parang may tampo sa akin sila, pero sumunod pa rin sa akin. Dahil pag sinabi ko, sir, dito ako. Yung team ko dito. Team leader ka nun. Team leader ako. O sige. Eh, ang hawak namin yun is rock. Nagpapatest mission kami. And then, medyo may question nga sa amin yung kwan eh. Yung batalyon commander eh. Bakit daw kami ang mga lane umpire, parang kami ang lane umpire eh. Bakit kami raw ang nakarecover? Eh, in-explain ko naman, sir. Nung sinabi ng lead scout na ganyan, na may kubo, may bahay, pinahinto ko na siya, sir, yung lead scout. And then ako na ang nag-lead ka ako. Nung nakita ako ng mga kabats ko na ako nang nag-lead, iniwanan nila, sir, yung team nila. Dito, nagsunod-sunod kami dyan sa likod. 4 kaming magkakabats. Pero secure mo na yung team. Oo, siyempre may team leader din sila eh. Parang lane umpire rin kami eh. Diyan lang kayo. May tiwala ako sa estudyante ko. Pero mas tiwala ako sa sarili ko. Kaya ako nag-lead. Mga wala pang 20 meters na linakad ko eh, bakbakan na naman. Upakan na naman. Naunahan pa kami pero unahan lang kami ng putok. Pero nung nag-return pa na yung 3 magkakabats, kami nga talbo ay loksuhan sila, ganyan. Ka-recover kami doon ng 203, Armalite, marami. Saan area yan, Master? Tarlac naman yun. Pang boundary, Tarlac, Pagkasinan. Pero hindi rin nagtagal ang gera. Hindi. Dahil sabi ko nga sa'yo, hanggang Aurora yan, nasubukan ko na hindi tumatagal yung laban. Kaya ang kinuwento ko sa'yo, yung Pangasinan, dahil dyan talaga, parang ilang enkwentro kami. Yung hinabol ko, 1 araw na yon, tapos inabot pa kami ng 1 araw. Walang kain-kain yan. Almost 2 days na walang kain-kain, tubig lang. Bakit? Eh, ganado ka rin sa away eh. Bakbakan eh, hindi mo na mararamdaman yung gutom mo eh. Ganun ka agresibo kami. Kabataan pa kasi. Wala pang pamilya. Pero ngayon, pag naalala ko yung mga ginawa ko nung araw, parang nababangungot ako ba? Dahil sa ganun ako kaatuso nun kako. Pag nagkwentuhan kami magkakabats, alam lahat ng mga kabats ko. Tuso talaga si Maki. Iba yan sa labanan.
Kaya lahat ng may isang team leader din ako na sa Ranger na Corporal Kalagi. Ang alam niya sa akin, may anting-anting ako. Sabi niya, Maki, may anting-anting ako. Kinuha niya ako hindi ako binibitawan sa team niyan. May anting-anting ako, palakasan tayo ng anting-anting, sabi sa akin ng buta. Kaya yung mainit siya sa laban, ganun din ako. Pag nagsama kami, pag talagang mapapalaban talaga kami. Parang nagpaparamdam na, dito ko na lang, dyan, may kalaban talaga dito. Kung iisipin ko kasi yung ridge, yung dadaanan ko, wala kang mapapala doon. Pero kung dito, papalabang kami, pero marami. Pwedeng pumalo pa kung ako mapalaban, pwedeng mag-maneuver yung, dahil mahaba, one platoon kami. Daming kwento sa Ifugao na to. Nung na-assign na nga ako ng PSG, ganito pala yung buhay ng PSG. Na pwede palang magkutsyon, samantalang kutsyon ko sa bundok, tayo na dahon ng kahoy. Hindi sa pagmamayabang, ako yung high school graduate na from lowest echelon to the highest echelon of the Armed Forces of the Philippines. Na-assignan ko na. Galing ako Ranger, tapos pumunta ako ng brigade. From brigade, detachment, batalyon, division, PSG, pumunta rin ako. From the lowest echelon nga, tapos GHQ, sa DND rin ako. Ganun ba? Oo. Sabi nga ng mga pamangking kong sundalo, ano bang skill mo kuya? Ay tito, ano bang nakayanan mo? Ewan ko kung anong nakita sa akin ng mga boss. Dahil nung na-relieve ako sa 7 Auto Brigade, dinala ako sa PSG. After PSG, pumunta kami ng 8 Division. Tapos binalik niya ako sa DND. Doon ako nag-retire. Kaya nalibot ko yung Armed Forces. So, sa lahat ng unit? Sa lahat ng unit ng Armed Forces, na-assignan ko. Pero hindi mo makalimutan? Ranger, regiment. Pinang-araro ka dyan eh. Doon ka Doon ka talaga sinubok ng sinubok? Dyan talaga testing yung kakayanan mo. Samantalang nung na-assign nga ako sa PSC pwede palang sundalo na mag-aircon, mag-kutsyon. Samantalang yung mga kasamahan ko pa sa bundok, ganun pa rin ang tayo. Dito sa Mountain Province, isin mo yung limatic. Sa paa mo, parang kanin. Kadami. Matulog ka. Paggising mo sa umaga, parang may menstruation ka dahil puro dugo yung kumot mo. Sa limatic. Samantalang pwede naman palang mag-kutsyon at saka mag-aircon. Yan yung lamang din talaga, Master. Oo. Ka sa hirap. Oo. Kaya nung na-assign ako doon, na-overstaying din ako sa DND na. 7 years ako, inabot ako ng 7 years doon. Sabi sa akin yung overstaying ka na. I-assign ako ng batalyon uli. Nag-retire na ako. Tama na yung experience na yun. Tama na yung naikuan ko sa Armed Forces. 28 years. Yun lang. Maraming salamat. Yun lang, Master. Oo. Maraming salamat. Thank you.